Hindi ko alam kung anong iniisip ko. 2:00 na ng umaga ngayon. Mag-isa lang ako sa gitna ng kagubatan at hindi ako makakauwi hanggat hindi ko natatalo si Slenderman sa isang dambuhalang screen na lumulutang sa kagubatan. Hindi nga. Oo, pagkakamali ito. Kamusta mga kaibigan? Gusto kong maniwala na ang paglalaro ng video game sa mismong lugar kung saan nagaganap ang laro ay lubos na magpapalalim ang immersion sa paglalaro ng video game na yon. Pero para malaman, may dalawang malaking hamon. Ang una ay ang limitasyon ng screen. Dahil habang nagiging mas immersive ang mga screen, lumalaki rin sila at mas mahirap dalhin sa labas ng bahay. At kahit na may mga mobile gaming device, kadalasan ay masyadong maliit pa rin ang mga screen na ito para maramdaman ang tunay na immersion. Kaya naman ngayon, susubukan natin ito. Ang pinakabagong XX Real S1 SAR glasses na nangangakong magbibigay ng benepisyo ng malaking screen pero kasing daling dalhin ng kumbaga isang pares ng salamin na siyang solusyon sa portable natin sa portable na screen at iniiwan tayo sa pangalawang hamon, ang lokasyon. Alam mo yon, hindi naman ako basta-basta makakapunta sa Hogwarts para lang maglaro ng kaunti ng Hogwarts Legacy, di ba? Joke lang, kaya ko naman talaga. O kahit papaano, sa isang lugar na halos kapareho. Kaya ngayon, maglaro tayo ng mga video games sa mismo mga lokasyon nila sa totoong buhay. At basta't iwasan lang natin ang mga nakakatakot na laro, sa tingin ko, magiging masaya itong araw na to. Iwasan ang mga nakakatakot na laro. Maligayang pagdating sa Cathedral of Learning, 535 talampakang skyscraper sa gitna ng campus ng Universidad ng Pittsburgh. At ito rin ang pinaka-Hogwarts na lugar na nakita ko sa buong buhay ko. Sobrang simple lang talaga ng setup natin. Meron tayong Hogwarts Legacy na tumatakbo sa ating Steam Deck. At kapag isinaksak natin ang X-Real 1S na salamin direkta sa Steam Deck, makikita mong agad na nawawala ang display dahil nasa salamin na ngayon ang display. At grabe, ang astig ng itsura nito. Isang napakalaking 500 pulgadang Full HD na lumulutang na screen na may 120 refresh rate. Sobrang lupit. At gagawin ko ang lahat para maipakita ng buo kung gaano ka-immersive ang pakiramdam gamit ang mga overlay na ito sa screen. Panahon na para tuklasin ang Hogwarts sa loob ng Hogwarts. Ngayon, pwede nang sumunod ang screen sa tingin natin. Pero gusto kong iwan lang ito dyan sa taas. Sige, kailangan nating hanapin ang pinakakamukha ng paligid natin. Sa tingin ko, yon ay ang dining hall. Oo, ayos na yan. Ang astig nito. Binigyan ako ng sorting hat ng Hufflepuff. Ano masasabi natin tungkol doon? Kapag nakatingin ako diretso sa screen, umiitim ang paligid ng salamin. Pero kapag tumingin ako sa paligid, nakikita ko pa rin sa salamin ang totoong paligid at lahat ng aktual na arkitektura na sa pagkakataong ito ay anggas talaga. Grabe, ang astig nun. Ang ganda ng pinagsamang lugar at laro. Grabe. Pero nandito na tayo ngayon sa driving range kasi gusto ko makita kung paano gumagana ang setup na to sa labas. At ano pa bang mas nakakaengganyo kaysa maglaro ng golf game sa driving range, di ba? Ngayon, medyo ibang setup natin dito. Maglalaro tayo ng Nintendo Switch Sports, syempre sa Nintendo Switch 2. At ngayon, hindi tulad ng sa Steam Deck. Hindi natin pwedeng direktang isaksak ang X-Real glasses sa Switch 2. Parang classic na galaw ng Nintendo, di ba? Kaya para gumana to, gumawa ang X-Real ng mahiwagang maliit na box na ito. At sa loob nito ay ang X-Real Neo. Sa unang tingin, isa lang itong 10,000 mAh na battery pack na may pass-through. Ibig sabihin, pwede mong i-charge ang device mo at gamitin ang glasses ng sabay. Pero ang nakakabilib dito, nagagawa nitong gumana ang X-Real glasses sa Switch at Switch 2. Pero ngayon, alamin natin kung pwede tayo maglaro ng golf gamit ito. Baka sobrang kalokohan ito o sobrang talino. Gagamit ako ng fanny pack para ilagay ang Nintendo Switch 2 at ang X-Real Neo sa loob. Ngayon, ipoposisyon ko ang screen pababa sa dulo. Grabe mga tol, ang astig talaga ng itsura. Siguraduhin niyong may sapat kayong espasyo sa paligid niyo. Oh, mukhang ayos na tayo. Tara, mag-golf na tayo tol. Maglalaro tayo ng mabilis ang 3 butas. Tingnan natin kung paano tayo. Sige, magsisimula tayo sa driver. Oh. Hindi nga. Ang galing pala nito. Sige, nasa rough tayo. Pero ayos lang yan. Ay grabe. Short game? Pinatama natin yun ng malakas. Sige, alam mo, nasa green na tayo. Nasa green na tayo. Tatanggapin na natin yan. Oh, ayan na tayo. Alam mo, hindi masamang simula kung tutuusin. 5 iron naman ngayon. Mukhang maganda yan. Kailangan kong tansyahin kung gaano kalakas ang pagpalo sa mga to. Ang ganda ng tira. Anong chip yon? Pupunta na tayo sa tour agad-agad mga tol. Oh, tara na. Medyo nagulat ako kung gaano kaayos gumana ang screen anchoring kahit sa labas. Pero mukhang talagang dinisenyo ng XX Real ang sarili nilang processing chip sa loob ng mga salamin na to para, alam mo na, kayanin ang ganitong klaseng spatial anchoring. At dapat lang bigyan ng kredito. Ang ganda ng paggana nito. Sige, ipasok na natin to. Sa totoo lang, mas gumana pa to kaysa sa inaasahan ko. Ang totoo, ang astig ng experience na to. At yung fanny pack, parang swak lang talaga. Ngayon, curious ako kung gagana rin ng maayos yung ibang Nintendo sport games. Halimbawa, paano kaya ang bowling? Subukan kaya natin ang bowling? Ayos naman sila. Mahirap talagang kontrahin kung paano naapektuhan ng paligid ang pakiramdam mo habang naglalaro. Mabuti man o masama, yung tunog ng totoong musika sa bowling alley ay talagang nagpapadagdag ng immersion.
At para gawing mas interesting pa ito, naglagay ang XX Real feature sa mga salamin na ito na nagpapahintulot sa iyo na gawing 3D ang kahit ano. Ginagawa nito sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng ilalaman na ipinapakita sa salamin at otomatikong tinutukoy kung ano ang malayo at ano ang malapit. Maaari nitong ipakita ang bahagyang magkaibang imahe sa bawat isa mong mata. Ibig sabihin, kahit ano ay pwedeng ipakita sa 3D. Hindi mo na kailangan ng ibang software. Pindutin mo lang ang isang button sa salamin at gaganan ito. Sige mga tol, dumidilim na, kaya tingin ko, oras na para subukan. Alam nyo, tara, punta na tayo sa gubat. Aminin ko, ayoko talagang gawin to. Nakakatakot na nga maglaro ng Slenderman sa komportableng sala ko. Paano pa kaya kung sa gitna ng gubat, mag-isa lang ako? Baka hindi naman ganun katakot, di ba? Parang, sige na nga, tapusin na natin to. Uupo lang ako sandali. Nasira ang kotse ko. Classic na yan. Ayokong pumasok sa loob. Biglang dumilim palalo. Grabe. May parte sa akin. Sana hindi na lang nilagyan ng Bose ng speakers itong salamin. Kasi hindi ko na talaga alam kung alin ang totoo at alin ang hindi. Ano to? Grabe. Talagang nagulat ako doon. Alam mo na, huwag mo na lang akong pansinin habang tumatakbo ako sa gubat. Kahit nakaupo lang naman ako sa liblib na lugar. Isa lang masasabi ko. Dahil nakaangkla dito ang screen, pwede akong tumingin sa ibang direksyon na medyo maganda rin. Sige, kailangan na nating hanapin lahat ng pahilan. Sige. Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Sobrang nakaka-immerse nito. Alam ko na parang yun talagang punto ng video na to. Pero sa tingin ko, may mga laro na mas maganda kung hindi nilalaro mag-isa sa gubat sa gabi. Tara, mag-impake na tayo. Eto, mas gusto ko to. Pero, sa kasamaang palad, ang lokal kong palaisdaan ay tuluyang nagyelo ngayong taglamig. Pero buti na lang, hindi pa naayos ang paraan natin gamit ang fanny pack. Ibig sabihin, pwede tayo maglaro ng pangingisda dito mismo sa kagubatan. Sa totoo lang, kailangan ko talagang mag-relax pagkatapos ng nangyari kagabi. Kaya ito ang tamang-tama para sa akin. Nakakabili pa rin kung gaano kalinaw ang screen kahit tirik ang araw. Parang alas 1 ng umaga na ngayon. Tirik ang araw, pero kitang-kita ko pa rin ang screen. Malaking tulong siguro na may 700 nits ng liwanag ang salamin. Pero tingin ko yung auto-dimming na nabanggit ko kanina ang talagang gumagawa ng malaking trabaho. At siguro kaya rin ginawang parang sunglasses ng XX Real ang mga ito, imbes na mga kahalintulad na salamin. Dahil mas madali talagang makita ang display kapag madilim ang background kaysa maliwanag. Sa puntong ito, masasabi kong malaki talagang epekto ng paligid mo sa pakiramdam ng paglalaro ng video game. Ang mag-cast ng spells habang nasa loob ng Hogwarts ay sobrang saya. Pero, nung hinahabol ako ni Slenderman habang aktual na nakaupo sa gubat, hindi na ganun kasaya. Pareho pa rin itong nakaka-immerse. Pagkatapos, gamitin ito ng ilang sandali, mas bagay talaga ang setup na ito para sa atmospheric o narrative-driven na mga laro kumpara sa mga competitive at highly mechanical na laro, sabihin na natin. Oo, pwede akong maglaro ng Rocket League habang nakaupo sa soccer field para mas maramdaman ko ang immersion. Pero para sa mga ganung laro, gusto kong gamitin ang utak ko para mag-isip tungkol sa mechanics at positioning kaysa sa pakiramdam na parang nasa soccer pitch talaga ako, na sa tingin ko ay may saysay naman. Sa palagay ko, ang konsepto ng cognitive dissonance ay talagang akma sa experiment natin. Alam mo yon, kapag kailangan ng utak mo magrason sa dalawang magkasalungat na katotohanan, tulad ng kapag naglalaro ka ng video game at ang karakter mo ay giniginaw habang naglalakad sa niebe, pero ikaw naman ay nakaupo sa isang maginhawa at mainit na bahay, para talagang maramdaman mo ang karakter na yon, kailangan kalimutan ng utak mo na komportable ka talaga. At sa tingin ko, iyon ang pinakamalaking benepisyo ng setup na tinest natin. Sa pamamagitan ng pag-align ng lahat ng sensory inputs natin, mas madali natin mapaniwala ang sarili natin at malinlang ang utak natin na parang talagang nasa mundo tayo ng laro. Sa totoo lang, ito rin ang dahilan kung bakit mas nakakatakot manood ng horror movie kapag patay ang ilaw kaysa kapag bukas ito. Ito ay parang mas extreme na version lang nun. Mas magdadalawang isip akong irekomenda ang setup na ito kung hindi plug and play ang salamin. Pero ganun lang talaga sila. Ibig kong sabihin, naglalakbay ako sa iba't ibang lugar sa bayan at ni minsan, hindi ko naramdaman na hassle ang pag-setup ng 500 pulgadang virtual screen para maglaro. Sa specs din, astig makita kung gaano nakalayo ang narating ng mga salamin na ito. Pero alam mo, kahit gaano kalaki ang screen, kung pangit naman ang specs, hindi rin talaga magiging nakaka-immerse. Pero dahil 1200p ito, may nakakagulat na wide na aspect ratio, umaabot ng 120Hz ang refresh rate at may 52-degree field of vision. Sa puntong ito, sapat ng specs kaya parang nagiging background na lang siya. Kapag ginagamit mo, nakatutok ka na lang talaga sa laro. Hindi mo na iniisip yung teknolohiya mismo. At gaya ng sinabi ko kanina, kailangan ko talagang bigyan ng props si XX Real sa pag-develop ng sarili nilang special chip sa mga salamin na ito para gumana ng sobrang smooth yung screen anchoring. Kasi gusto ko talaga yung option na binibigay ng mga salamin na ito na pwede kang mag-iwan ng screen kahit saan sa space. Pakiramdam ko rin parang hindi masyadong nabibigyan ng pansin sa marketing na kaya ng mga salamin na ito gawing 3D ang kahit anong content. Hindi lang siya para sa mga bagay na talagang ginawa para maging 3D. Pwede mo lang talagang gamitin kahit kailan. Pwede mong tingnan ang isang webcomic at makakahanap ito ng paraan para ipakita ito sa 3D. Ibig kong sabihin, nagamit ko na rin ito habang nanonood ng Netflix na nakakabit ang salamin sa phone ko. Gumagana rin ito sa mga YouTube videos, static na larawan, at kahit anong pwedeng ipakita sa salamin ay pwedeng bigyan ng 3D na lalim. At nakakabaliw kung gaano naka-accessible ang ganitong klase ng teknolohiya dahil talagang parang galing sa hinaharap ang pakiramdam.
Kung sakaling gamitin mo ang setup na ito, pakisabi kung anong klase ng mga laro ang nilalaro mo sa mga particular na lugar dahil gusto ko talagang subukan pa ang ganitong immersion na gameplay. Kaya kung makahanap ka ng talagang masayang kombinasyon o may mga suwestyon ka para sa mga kombinasyon, pakisabi lang sa comment sa ibaba. Gusto ko rin magpasalamat ng malaki sa XXReal sa pagpapadala ng kanilang 1S at Neo para magamit ko at mapaglaruan. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa alinman sa mga ito, mag-iiwan ako ng impormasyon sa description sa ibaba. Pero sa ngayon, maraming salamat sa panonood. Ako, si Mr. Yester, ang inyong Titan Carer, at magkikita tayo sa susunod. Ayos!